Bukod naman sa matinding hangin at ulan, matinding storm surge ang idinulot ng Super Typhoon Yolanda, particular na po sa mga coastal barangay sa Visayas at Mindanao. Paano nga ba mapaghahandaan ng storm surge? Yan naman po ang ating alamin kasama si Rhea Santos na nasa Noveleta, Cavite, kung saan ilan pong barangay din ang nakaranas ng storm surge noong kasagsagan ng bagyo. Rhea? Yes, Connie, hindi na bago itong storm surge sa mga kababayan natin, partikular dito sa Barangay San Rafael, Purok 4, Long Beach, Noveleta, Cavite, dahil noong kasagsagan ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda ay nakaranas din po sila ng storm surge. Madalas sila nakakaranas nito dahil nga ito ay coastal barangay, ano? At kapag nasabayan ng malakas na bagyo o kaya ay panahon ng habagat, talaga namang umaapaw itong tubig sa karagatan ay pumupunta sa kanilang komunidad. Kaya kaugnay po ng mga paghahanda na ginagawa dito, no? Magkakaroon po tayo ng storm surge drill. Makakasama po natin si Ginoong Jeg Alex. Siya po ang ginatawa ng MDRRMC dito po sa Noveleta. Sir, meron na pa tayong sistema kung paano po iwawarn natin ang mga residente na magkakaroon po nitong storm surge. Opo, pagka po pakinig kami ng balita na galing sa weather forecast na ang bagyo ay tatama po sa ating karagatan, ay agad po na nagpaplano ang ating mga emergency response team para maaga nating mailikas ang ating mga kababayan sa tabing dagat. So automatic ho talaga pag may bagyo o kaya panahon ng habagat, alerto na ho kayo? Opo, ito agad ang aming binabantayan. Lalo-lalo na po ang aming mga radio communication. Alright. Dito po, dyan po, meron na kaming radio communication na itinayo mismo dito sa tabing dagat. Correct. Meron ho ba kayong, yung alarm system natin? Ano yan? Tutunog ho yan? Malakas ho yan? Yan po ay tumutunog sa wang-wang, kung tawagin po namin, siren. Buong Noveleta po, mga barangay. Pag nag-command kami, ng alert na po kami, lahat po sabay-sabay natunog yan. So forced evacuation tayo sa ating mga residente. Yes po. Ano ho yung pinakamataas na bahabang inabot ng mga komunidad ho dito? Yung nakaraang baha po sa Bagyong Maring Habagat ay halos nasa bubong na po yung mga tao. So yung tubig dito sa dagat, yung nasa likod ko, talagang kumbaga pumasok dito sa komunidad at hanggang bubong ang inabot. Dumamay pa po yung mga galing ilog. Yes. Catch basin po kami. At saka syempre pag panahon ng high tide, Opo, mas high malaki tide, pa, mas mataas pa. Or sa personal nyo pong kinakatok talaga isa-isa itong mga residente para sa inyong forced evacuation. Opo. Kasi alright, sumusunod naman po lahat? Sumusunod naman po at kailangan sumunod yung iba dahil makikita naman po nila ang kahalagahan. Alright, so kailangan talaga siguro kung may panahon na magkaroon sila ng survival kit o kaya yung emergency kit nila, no, yung mga importanteng dokumento o papeles, yun na lang ang atake nila dahil mahirap tumakbo ng maraming dala-dala. Alright, ito po ang ating mga yan rescue, po ang ating no? mga response team na kung saan po ay inaano po natin ang mga tao. Alright, mga kapuso, live sits po yan, no, nagaganap dito sa Noveleta. Again, no, storm surge drill po ang nagaganap sa umagang ito dito po sa Purok 4, Noveleta. At siguro, yan lang ho talaga, no, kailangan ng mga Pinoy, ang mga kababayan natin, laging I am ready. Hindi na lang mga lindol, tsunami ngayon, pati storm surge, kailangan talagang bantayan natin, lalong-lalo na kung coastal area po ang inyong mga tahanan. Yes, ma'am. Alright mga kapuso, yan po ang live na kuha, no? Live pong nangyayari yan ngayon, storm surge drill dito po sa San Rafael 4 sa Noveleta, Cavite. Maraming salamat po, Ginoong Alex. Samantala, mamaya po, no, papakita natin ito namang mga flotation devices na pwedeng gawin ng ating gawin at ihanda ng ating mga kababayan kung sakaling maabutan po sila ng storm surge. Magbabalik po kami, samantala back to studio po muna tayo. Maraming salamat, Rhea Santos.